You say you're not perfect, but I know the truth. I'd like to tell you what I see in you. I see no matter what, who believes what he believes. Never shows the world what a Christian should be. I'll watch your life, that's why I can say I see a real man of faith. Your hand of encouragement, your word, walking in the steps of the Lord, still standing strong after all you've been through. Oh, how this world is torment like you. See that God believes what he believes, and shows the world what a Christian should be. I've watched your life, that's why I can say I see a real man of faith. See a warrior, a soldier, hero in my eyes. I see a man who's not afraid to stand for what is right. See a man who is what he believes, then shows the world what a Christian should be. I want your life, that's why I can say I see a real man of faith. I see a real man of faith. Tuloy po tayo lahat. So, stand please. Salamat po sa Mike. First Kings, chapter 18. Pagbasa natin ng 21 hanggang 22. First Kings 18,
21 to 22. I want you to read very loud. At ang ating tahanan ito ay punin natin ang salita ng Diyos. Amen? Begin. Verse 22. Ngunit sinabi ni Elias sa bayan, ako lamang ang naiwang propeta ng Panginoon. Yung mga propeta ni Baal ay 450 lalaki. Pagpalay ng Panginoong Diyos sa kanyang salita, tayo magsilpo. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumatin sa pangalan ni Kristo ang ating Diyos at tagapagligtas. Amen. Nagkaroon na isang auction si Satanas. Kwento lang naman ito. Sa araw, nangungonsumi siya. And nakikita yung marami ito sa church. Maraming nagtatapat sa Diyos at nangungonsumi siya parang hindi tumatalab ang kanyang mga tools laban sa Kristiyano. Tinawag niya ang kanyang mga alipores. Sabi niya, "Oy, mga demonyo dito kayo, magsama-sama tayo. Maglinis nga tayo ng aking armory. Hanapin natin yung pinakamatinding panlaban sa Kristiyano." Sabi niya, "Ito po, pag nanasa, tapo mo na yan. Walang bisa kay Pedro yan. Ito po, katakawan. Lalo na. Walang kabisa-bisa yan. Kayabangan, wala yan. Chismosa, wala yan. Hindi tumatalab." Hanggang sa ang dami ng mga nakarat doon ng armas si Satanas. Ito na sabi na isang kuyukot niyang demonyo ito ron, "Bossing, eto, tatapon na ba ito?" Hindi siya pinapansin. "Sir, tatapon na ba ito?" Ayaw siya pansin. "Tatapon ko na nga ito." Biglang nasabi nung boss niya, "Teka, tinukuhan yan. Nalaki ba ito nung amo niya? Eto, pinaka-importante. This is the deadliest weapon I want to use sa mga Kristiyano, lalo sa First Baptist Church. Buti na lang, nakita mo. Sige, umalis ka na dyan." At ano kung ano yung pinaka-deadliest weapon ni Satanas? And he is using that sa ating lahat at this very moment. And that weapon is discouragement. Kaninang umaga, ginamit niyan. That's why maraming wala na yung umaga sa church. Sinabi niya, dinidiscourage siya kagad. Dinapunta sa church. Wala, basta nakusunodaan lang niya. Discourage ako, makita ko mukha ni Pedro. Sisira araw ko. Discourage ako kasi wala akong kapdoon. Magkanon. So, mga kapatid, believe it or not, Satan's deadliest weapon is discouragement. Or should I say, one of the most powerful. Satan is very subtle, biyasa. Ang galing niya sa lahat ng bagay at ang galing niya mag-discourage ng mga Kristiyano. Ngayong oras ito, bago kayo malis, ayot mali ako. Pero may mga tao sa church natin, discourage. Pira. Walang masakyan ngayong umaga. Nagkaroon ng aberya sa sasakyan. Walang maganda pala ng umaambon. So, discouragement. Ano yung ayos na nabasa ko? Si Abraham Lincoln, nagkaroon malaking problema sa discouragement. Discourage siya, na hindi na paano siya lalakas mo ng loob sa Panginoon sa pagtatrabaho bilang presidente, that even yung kanya asawa, hindi naging plus. Martin Luther, reformer ng panahon ng noong bagong Kristyanismo, nagkaroon ng problema sa discouragement. And we are told na sobrang discouraged si Martin Luther na kanya asawa, nung makita siyang gano'n, nagsuot na itim na damit at bumaba sa baba at nagpakita kay Martin Luther. Sabi niya, "Hey, Mr. Luther, ba't nakaganyan ka? Sila namatay." Buti nalaman mo. Sa takbo ng mga araw na nakalipas, nakita ko sa iyo, ba't ako nakaganto? May patay ngayong araw na to. Sila namatay. The God of Martin Luther died. Ba't nasabi?
For the past days, nakita ko, nakamukmuk ka. Sira ang araw mo. Ang bigat ng kalooban mo. Wala nakita sigla sa iyo. Yung Diyos mo pinangangaral. Hindi ka pa nalalakas. And I believe your God just died. Hindi ko nakita si Martin Luther na ganyan. Discouraged ka. Ano nyo isa sa pinakamabigat natin labanan? Yung ma-discourage ka. Tapos, hindi ka ate sa church. Hindi ka magbabasa ng Bible. Hindi ka makikipag-usap ng mga Kristiyano. Pag nakita mo sila, iwanan mo sila. Pag nakita mo mga Kristiyano, ayaw mo sa kanila. Kaya pag nakita mo mga kainuman mo dati, doon ka sasama. Pag nakita mo mga chismiso mo dati, doon ka magpapuntagal ng oras. Pero ayaw mo na makapagkita sa mga Kristiyano. You know why? You're discouraged. Effective kay Satanas yan. Effective niyang tool. Greatest men and women of God have lived their lives battling against discouragement. Ayon sa isang psychiatric association, 1 out of every 10 person na lalaki and they discouraged. 1 out of every 4 women na discouraged. Ang diablo, ang galing ng pagkakagamit niya sa discouragement. So ngayong umaga, are you discouraged? Napuntusan tayo ni Satanas. Nabudol tayo. Discouragement destroys couples. Pinag-iwalay ng discouragement ang mag-asawa. And you are told that over half of the people sa lugar na uso ang divorce, halos kalahati ron ay nag-apply ng divorce. You know why? Because discouraged sila sa napakasawa nila. Kung sino makipag-iwalay, not only couples, discouragement destroys churches. Some of the people sa church are losing battles sa discouragement. Dahil na-discourage sila sa church na, iniwanan ng church, punta na ibang church. Nung usumi sa isang Kristiyano, umalis, lumipat sa ibang church. Wala siya naman sa mga katahimikan. Lahat ng bagay, pinag-iisipan. Lahat ng bagay, pinag-iinalaan. Hindi lamang yan. Discouragement destroys couples, churches, Christians mismo. Sinisira. And suicide is a major problem sa mga kabataan. Sabi nga sa Japan, the youngest of committed suicide, 7 years old. Meron sila rin lugar na forest suicide o suicide forest na pag sumagpakamatay, hindi na pupunta. As siya nga 7 years old, as I was told, sapagat effective ang paraan ng diablo. Going back sa ating text, sa ating binasa, Elijah, nung nasa lupa pa siya, buhay pa siya, he was probably one of the greatest servants. Probably si Elijah, one of the best na lingkod ng Diyos. But notice when Satan tried to use discouragement sa kanya, ano sabi niya mga kapatid? Sabi sa verse 21, 22, ako na lang ang naiwan. Nag-isa na lang ako. Laban sa kalagang kong 450 false prophets. Wala na natira. Nagtakasan na mga tao. Wala na. So sabi niya, patayin mo na ako, Lord. Kaysa madapuli ako nito si Jezebel at siya pumatay sa akin. Patayin mo na ako, Panginoon. Wala na ako silbi. It's very dangerous, mga kapatid. Namalagay tayo sa discouragement. Yes, ako nagdi-discourage din ako. Every time. Ano man mabuting ginawa mo ngayon, sa araw, pag inapuntahan ka ng discouragement, lahat siya nabubura. Napangihinaan ka ng loob. At marami sa ating mga kapatid ngayon na wala sa church, they're still discouraged. Dapat sana, the more you're down, you are going to church. The more you are feeling low, dapat sa church. Dapat yun ating palaging testimony. Nehemiah 10:39, ano sabi ng Bible? We will not forsake the house of our God. Hindi po tambayan, hindi anumang bagay ang church. Dapat church is a place to be pag i-discourage. Tulungan tayo ng Diyos na huwag matalo, mapahina ng discouragement. Ano ba nangyari dito kay Elijah? From being the man of God, lingkod ng Diyos, ginamit niya. Bakit siya binigay sa discouragement? Bakit ang kanyang buhay ay naging mapait, maasim?
Let me give you only two reasons. Maraming dahilan. Just only two reasons. Naging effective ang discouragement kay Elisha when he started to be scared. Pero una muna, gusto ko muna makita yung magandang parte. When he took a stand, puntahan po natin, verse 23 and following, irorol lang po ng ating kapatid. Irorol lang yan, basahin nyo na ng tahimik. As we read Elijah, hinaman niya ang propeta ni Baal sa isang contest. Yung mga propeta ni Baal, labas sa kanya. Yung propeta ni Baal, nagpray-pray sa Diyos nilang si Baal na Diyos-Diyosan, na papulin ang pinagsama-samang kahoy. Nag-pray sila, umikot ng umikot, sinugusugatan na ka ng mga balat, hanggang sa hindi tunugan ng Diyos nila. Bakit tutugon ng Diyos nila? Bato yun. Matutugon sila, may mata hindi nakakita. May kamay hindi nakakahawak. May bibig hindi nakapagsasalita. May paa hindi nakalalakad. Paano tutugunan ng Diyos ang panalangin ng isang bato? Lahat ng mga tao nagtitiwala sa bato, sa Diyos ang gawa sa kahoy. Magiging tulad nila. Yan po nakalagay sa Psalm 115. Basahin na lang ninyo. But he took a stand for God. At sabi ni Elijah, ano nangyayari? Ano na? Hanggang sa lawit na lawit, bila nila, wala nangyari, hindi tunugan ng Diyos nila. Nasupukin na apoy ang bunto ng kahoy. Pumasok si Elijah. May pagkamayabang pa ng konti. Ako naman. Walang tubig dito ngayon. Konti-konting tubig. Lagyan niyo ng tubig yan. Basahin niyo ng tubig yung kahoy na yan. Lunurin niyo sa tubig. And I will ask my God na papulin ang dupong na yan. And so, binaharap ng tubig. To make the long story short, nag-pray sa Panginoon, patunayan mo na ikaw ang tunay na Diyos. Lumabas sa apoy mula sa langit. Tumama ron sa tubig na parang nagsipin gasolina at naglangab-lab ang malaking apoy doon sa kahoy na yan. Tuntua ang maraming tao. Amen? Tinugan ng Diyos ni Elijah. Instant success. Tagumpay. Magaling. Nakapagtayo ng building in few years. Nagkaroon maraming tao in few years. Nagkaroon maraming gawain in few years. At yumabang si pastor. When you stand for God, God will bless you. Pero pagka yumabang, lumaki sa ulo, umagat sa ulo, nagkaroon ka ng spiritual hydrocephalus, wala mangyayari. Pagka anti ng Diablo, bagsak ka agad. Slow success builds character. Fast success builds ego. Ang Diyos ang dapat papurihan, hindi si Elijah. Notice mga kapatid, ang problema ni Elijah, when he came to stand for God, hindi siya nabigo at hindi siya napahiya. Pero medyo nagmalaki siya. Pag tayo nanindigan para sa katwiran, they will rise up against you. Pag nanindigan para sa tama, lalayo ka ng tao. At maraming mga tao ngayon na nanindigan para sa Diyos ang nasyak. Dahil pagdating ng Diablo, sinubukan sila ng discouragement na wala na sila kagad. Sabi na dati, ang sarap ng pagpunta sa church. Dati, ang sarap magbabasa ko ng Bible. Ngayon, tinamad na ako. So, bakit tayo dati sorpresa? Baka mali ang ating puso. Si Satanas, let me say this. Hindi siya nag-aalala kung mapuno ng tao ang ating 175 seating capacity. Hindi siya naantala. Yung ilang bakante dyan, pag napuno pa natin yan, hindi siya natatakot. Pero si Satanas, nanginginig na sa takot. Pag nagsimula yung nakaupo dyan, nakikinig sa akin, nagsimula manalangin ng seryoso, at isipin akin naman sa buhay, at magbasa ng Bible, dalhin yung Bible sa church, magbabasa ng Bible sa kung saan lugar, hindi kinakaya magpatotoo, nagsisimulang mga tools sa takot, at manginig sa kaba, ang Diablo. Sisimulan na niyang hasain ang kanyang weapon, called discouragement. Hindi siya nag-aalala. Pag tumanggap ka kay Kristo, wala siya magagawa ron. Ang gagawin na lang niya, aasarin ka niya, tatanggalan ka niya apoy, pag-away-away na Kristiyano, presto, wala nang gawain.
tigil na. Kaya pagka kayo nakakaramdam na parang naiinis kayo kay Pedro, labanan ninyo yun. Amen? Bakit? Gamitan ni Satanas ang pag-away-away ng Kristiyano. Pagka kayo nakakaramdam na parang tinatamad kayo makinig ng Bible, magbasa ng Bible, magating sa church, labanan yan. Sapagkat yan ang gagamitin ng kaaway. When he took a stand for God, sino man siyang kastiguhin ng kaaway? Hindi po interesado si Satanas. Sa mga Kristiyano, atin, tatayo, uupo, uuwi. Hindi siya interesado ron. Si Satanas interesado, nagminikit na mata niya. Pag nakita niya kayo matayin, tumayo, pumikit, nag-pray para sa kaluluwa. At nagdala ng Bible. At tumulong sa gawain. Umalit sa choir. Naglingkod sa paglilinis. Gumawa ng paglilingkod sa Diyos. Naniningkit ang mata ng Diablo doon. And when you start to commit something for God, sa puso niyo, naggagawa kayo ng panata sa Diyos. Sasabihin ng Diablo, ilista mo pangalan yan. Pedro Castillan. Lagay mo sa number 1. Itutumba natin mamaya yan. At si Elijah ay nadiskurahe. Sabi niya, Panginoon, isa na lang ako. Laban sa 450. And Satan knows na pag hindi kanya napahinto, pag hindi kanya napatigil, gagawa siya ng paraan na patitigilin ka ng kapwa mo Kristiyano. Ang lalaki ng Diyos, ang babae ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya, hindi dapat na-intimidate. Pero si Elijah outnumbered. And finally, when he stopped standing for God, secondly, naka-penetrate ang kaaway, when he started to be scared, pag siya natakot, punta tayo sa verse 46. 1846. Basa. Now we see Elijah, nakakaiba. When he stood, God stood with him. And when he ran, he was scared. Itong matapang na lingkod ng Diyos, ngayon natatakot. Bakit kanyo? Tingnan po sa 19, verse 2. Kasi natatakot niyan, ang tapang niya. Hinarap niya yung mga kalaban, pero ngayon natatakot siya. Basa. Alam nyo, kala nyo, ngayon lang yung messenger? Noon pa meron na. Nagsugo si Jezebel ng messenger. Okay? At nagpadala ng mensahe kay Elijah. At ang dumating na mensahe, nag-cause ng discouragement kay Elijah. Nagpadala ng mensahe. Ano mensahe ron? Papatayin kita mamayang gabi. Hindi ka na sa sikat na araw. Mapapanagiripan na kita. Wala ka ng buhay. Bukas. May nagbabanta sa kanyang buhay. Pero tandaan niyo mga kapatid, anumang kasamaan, makapangyarihang banta, meron sa ating buhay. Pag nagtiwala ka sa Diyos mo, hindi ka dapat matakot. Amen? Lagi tayong hindi kinagagalitan ng Diyos pagka ikaw'y nagkaroon ng takot o na-discourage. Hindi kanya kakasiguin kalaka-laka. Pero ano niya, pagka hinayaan nyo na yung takot ninyo, siyang kinatakutan ninyo kaysa sa Diyos, na parang mas malaki sila kaysa sa Diyos, ay ibang usapan yun. Nakaka-insulto ka. Nakaka-insulto na tayo sa Diyos. Tingnan po sinabi sa verse 21. 18:21. Etong matapang na ito, tingnan, basa. Matapang siya. Ano sabi niya? Basa. Thank you. Ito siya sabi ni Elijah. Hindi ka na kayo magiging double-minded. Kung siya susundin nyo si Baal. Pero kung sa Diyos kayo. Kung ano yung dapat sumunod, sa Diyos. Paano sa Diyos, doon ka sa kabila. Dapat pinimis ka. Either sa Diyos o kay Baal. Ang tapang niya mga kapatid.
Sa 2 Kings, chapter 1, verse 12, ito pa sinabi niya. 2 Kings, chapter 1, verse 12. Okay, basa. So, ibig sabihin, sinupok, tinulungan siya ng Diyos. Ginabayan siya sa kanyang paninindigan. Now, this man was so courageous, so powerful. Ngayon, takot na takot siya. Lahat ng ginawa ng Diyos sa kanya, nung nakaraan, ay nabaliwala. As if nakakalimutan niya. Balik tayo sa chapter 19. Chapter 19. Pakibasa natin verse 4. Basa. Chapter 19, verse 4. Begin. Bago kayo mag-give up, in short, Lord, patayin mo na lang ako. So bago kayo mag-give up, huwag niyo kalimutan mga kapatid, yung ginawa ng Diyos sa inyo na nakarang mga panahon. Tinulungan kayo, ginabayan kayo, maayos ang koneksyon niyo ng Diyos, you're on the same page. Pero nung diniscourage ka ng Diablo, natakot tayo. Sabi niya, it is enough. Take my life. Dahil wala akong silbi kumpara sa aking mga magulang. Mga kapatid, gusto na niyo mamatay. Pagka kayo discouraged, this is the, make lang to, this is very short. Pero kung kayo ay nadi-discourage, ito alalahanin niyo. Dati he was standing for God, now he was scared. Nakatago siya sa ilalim ng puno. Ano ginawa ng Diyos? Chapter 19, verse 5. Pagka-discourage kayo, ito kailangan nyo. Basa. Bago kayo mag-give up, tumigil, magtiwala sa Diyos, pumirmi muna kasi sa lugar, matulog muna kayo. Pahinga lang muna. So baka ng gulag, tinalapulan ng takot, pangamba, lahat ng bagay. Magpahinga ka muna, matulog ka muna. Matulog sa ilalim ng puno. Because sometimes we need some rest. Pahinga. Maraming lingkod ng Diyos. Kristiyano matatapat. Ang talaga masipag. Pero they're so overworked. Maraming kinakabalahan. Meron isang araw, tumawag sa akin, noong araw. At napasin niya, alas 7 na umaga, parang pupungos-pungos ako. Sabi niya sa kamay niya, Pastor, kagigising mo lang? Tanghali na. Sabi ko, oo, kagigising ko lang, Brad. Tinawag mo ako eh. Pero kung hindi mo ko tinawag, hindi pa ako gising eh. Tanghali na, Pastor ah. Sabi ko, oo, tanghali na eh. Kaya lang, Brad, patutulog ko lang eh. Sometimes we overwork. Habang marami siyang tulog na, maraming tao gising na gising pa. At kaya ako tumawag, sabi ko ngayon, kagigising ko lang, ginising mo ako eh. Kasi katutulog ko lang. Magdamag akong gising. Nagtatrabaho ako para sa gawain. Sometimes people would like to pin down you, torturing ka, ang tingin siya wala akong kwenta. Pag nakita na, nakatingin ka sa ganon, sasabihin siya, nagsasayang ka lang ng oras eh. Wala kami ginagawa, nakatunga ka lang eh. Not knowing, you are thinking of many things. Kaya alam nyo, mag-ingat tayo sa pagpaparatang sa mga tao. May mga tao na nakikita na discourage, tapos bubunga-ngaan pa ninyo. Bakit nyo alam, kaya sa napuyat ka, iisip sa'yo. Kaintindi sa'yo. At baka minsan gusto yung tadyakan, pagka tinadyakan nyo, kayo mahulog na dalawa. Bakit? Kaya ka hindi mahulog-hulog. Kasi nakatuntong siya para balansin ang buhay mo. You remember, yung post ko sa FB, may tulay, nakatungtong isa ron, isa sa likod, nakawang tadyakan. Hindi nga lang kaya siya hindi lumulubog. Then nakatayo rin sa unahan, na binabantayan siya. When we sit down and sleep, ang atang katawan ay nagpapahinga, bumabalik na muli ang sigla. Kaya minsan, nakapag-iisip din ako, tama nga kaya pagkaka-invento ni Thomas Alva Edison ng bumbilya. Noong araw, wala pang mabumbilya,
Pagdilim, parang hindi na makabasa mga tao, tulog na. Namainvento yung mga bumbilya. Wala nang tulugan. Wala nang tulugan hanggat niliwanag. Pero sasabihin natin, you need some sleep. Pangalawa, dito ba sa verse 6 and verse 6 to 8, you need some nutrition. Pag discourage kayo, physically, pangin ka ng konti. Basa. Seven. Basa. Verse 8. Meron ko nabasa sa FB. Kumakain yung tao. Tapos katabi yung bata. May boses. Anak! Gising na ba yung mga palamunin dyan? Opo, kumakain na! May mga tao. Kung gisingin niyo ang tutulog, halos bubuhin tadyakan. Buha ko dyan, pagtamad mo! Hindi yan, baka may sakit, may karamdaman. Alam niyo, minsan kailangan natin magpahinga ng konti. Pangalawa, kailangan niyo kumain. Hindi niyo kailangan umiyos sa pagkain. Kasi marami ka pang gagawin para sa Diyos. At ang nakakaintindi sa inyo, alagaan kayo, siksuin kayo, hanggang sa kayo lumakas. Ano pa? Diba sa verse 9? Bilisan ito mga kapatid, verse 9. Okay? Ang salita ng Panginoon dumating sa kanya. Pag kayo medyo relax, ayos lang kayong katawan, ang salita ng Diyos dumarating sa iyo. Naiintindihan mo na. May mga Kristiyano kaya nadi-discourage. Ang pinapayagan nila makapagdandalan sa mga mahinang Kristiyano. Yung mga Kristiyano na iba, walang ipinayo kundi kalikuan, kamalian. Maghingi kayo ng payo doon sa mga taong matino, maka-Diyos, at malalim ang ugnayan sa Panginoon. Huwag kayong makiki-ayon sa salita ng sanglibutan. Verse 10. Ang discourage, ito kailangan. Ano basa? Dahil niya, nalilito ako marulog dahil sa Panginoon, Diyos ko ang Diyos, sapagkat bayaran ang anak sa ang iyong ibayan, binasa ang iyong mga kabayan. Ito sinasabi natin. Si Elijah, kailangan niya ng kasama. Pero may mga tao, ayaw bumangon, gusto humila ng mga kasama palayo. Pagka ka nadi-discourage, huwag kayo sasama sa mga ayaw na magbalik loob sa Diyos. Ang pupuntahan nyo, yung mga masisipag sa Panginoon. Ang sasamahan nyo yung mga nagpaputuloy sa Panginoon. Pagka kayo nawala sa church, puntahan nyo yung mga aktibo, hindi mga absent palagi. Pagka pinuntahan ng mga yan, o tara, wala ka sa church, lagatag dito, sama-sama tayo. Mag-inuman ulit tayo. May mga taong ganyan mga kapatid. Sabi nga isang kawikan na ibang tao, among those who stand, huwag kang upo. Among those who sit, huwag kang tatayo. Among those who laugh, huwag kang iyak. Among those who weep, huwag kang tatawa. Sama ka lang sa akin. Sama ka lang, magmukmuk tayo. Huwag kayong gagawa ng ganun. Ang mga discourage sa tao, hindi kailangan ng kritiko. Ang mga discourage sa tao, kailangan alalay, patumibay, makapanumbalik. So instead of putting others in their place, ilagay mo yung sarili mo ron para maramdaman mo yung pangailangan nila at ikaw maging dagdag pagbabago. Romans 12:15. Romans 12:15. Damahin mo yung kanyang dinadama. Huwag mong yariin ang kanyang naranasan. Basa. And after Elijah had some rest, nutrition, spiritual food, at tamang kasama, God told Elijah, okay, oras na, bumangon ka na.
magbalik tayo uli sa paglilingkod. 1 Kings 19, verse 15. Ito po sabi ng Bible. Okay, basa sabay-sabay. Begin. Ikaw ay umaon. Bumalik ka sa iyong lakad. So pagkatapos mong ma-discourage, huwi na loob, bago ka lang, balik ka uli. So mga kapatid, it's okay not to be okay. Pansamantala, hindi dapat forever. Lahat tayo down, sometimes lahat tayo nanghihina, pero never stay down. Wag. Before I close, let me show you a video. Buti pa itong asong ito, merong damdamin, merong isip, alalayan ang kanyang buhay dahil meron siyang umaasa sa kanya. Tingnan natin na naging lesson sa buhay ng asong ito. Ayot na ipalabas natin. Panoorin mo natin sandali.